Hi guys! So meron na naman tayong video. Pang malakasang trip nga tong travel namin guys. Kasi alam nyo ba, ayan, anong oras na kami umalis? 9 o'clock na ng gabi. Pero guys, super happy ako kasi nga finally matutuloy na tong camping na plano namin. Dahil nga sa sobrang busy at walang enough na oras, ayun, hindi namin alam kung kailan. Pero ayun, last Saturday nga nakapag-decide kami na tumuloy na. Late na nga kami umalis guys kasi nga late din yung uwian nila Kevin. Tsaka hinintay din namin si Zenon, galing pa kasi siyang Baguio. Tapos may mga traffic pang part, ayan, tulad niyan. Sinearch nga namin sa may maps 1 hour and 30 minutes lang naman, so carry lang. After nga ng napakahabang biyahe, eto na nga guys, malapit na kami. Time check is magta 10:30 na nga siya ng gabi. Imagine na, magtatayo pa kami ng tent niyan. Tsaka magluluto at mag-aapoy pa kami. Medyo creepy nga yung daan dito guys kasi yung ibang part walang street light. Wala pang katao-tao tas wala pang mga bahay dun sa may part na nauna. And finally guys, nakarating na kami dito sa may pagpaparkingan ng motor. Sabi nga namin, naantayin namin yung kasama namin. Pero andun na pala sila, nauna na pala sila sa taas. Nakapag-park na nga si Zenon tsaka si Angela. Inakyat na nga din ni Kevin yung motor, ayan. Tsaka may parking fee siya, 40 pesos. Wala na talagang libre sa mundo guys. And moment of truth guys, ito na nga papunta na nga kami dun sa may mismong destination namin. Konting lakad nga lang guys and makakarating na kami dun kung saan kami magbabayad ng entrance fee. Ayan at kanya-kanya kaming bitbit ng dala namin. Mga foods, mga damit namin and other gamit. Tanay Rizal nga yung destination ng falls and camping area na pupuntahan namin. Yung sa may Daranac Falls and Batlag Falls. Wala nga din palang ka-signal-signal dito kaya walang kwenta kahit may data ka. May papiso wifi naman sila sa labas at sa loob kaya carry lang. Ayan nga guys, nakarating na kami dito sa may front desk nila. Dito nga kami magbabayad ng entrance fee. Nag-glitch nga yung video ko dito kasi naka-flash ako. Ginagamit ko din kasi siya pang flashlight. Sinabi na nga namin na magkakamping kami and 200 each nga yung binayaran namin. Una talagang mababasa mo dyan guys, bawal lang alak. 1.5 nga ang penalty kapag nahuli ka. Pero di tayo sure sa mga magaling magpuslit dyan. Pinapasok na nga kami ni Kuya after namin magbayad and unang bubungad sa'yo talaga dito is yung bridge. Dito sa baba kasi yung Daranac Falls, which is 75 pesos ang entrance fee. Kung dito ka lang sa Daranac Falls, dito lang kasi siya sa may baba. And purely daytime lang siya kasi wala siyang camping area. Pero may mga cottage naman siya and then maganda din naman yung pagliguan niya. Mahaba-haba pa ang lakaran papunta dun sa taas. Dun kasi yung camping area sa may Batlag Falls. Sabi nga namin parang walang katao-tao kasi wala kaming nakikitang as in tao and wala ding mga ilaw. Nasa isip ko nga guys, baka kami lang yung tao dito na magkakamping and baka nagsiuwian na nga yung mga tao. Alanganing oras ba naman kasi kaming pumasok? Kailangan talaga magdala dito ng flashlight. Malolobat na yung cellphone namin kapag flashlight dito eh. First time ba naman kasi namin mag-camping? Syempre hindi pa naman namin alam lahat ng mga dapat dalhin. Ewan ko lang pala sa kanila kung first time lang din nila mag-camping. Pero kasi ako, first time ko lang mag-camping. And papunta na nga kami sa may store kung saan kami bibili ng tubig. Kung saan magre-rent din ng tent si Zenon tsaka si Angela. And guys, dito sa may banda dito, marami na kami nasasalubong na tao. Pauwi pa lang pala sila. Sinulit din siguro nila yung entrance nila. Kasi guys, pag aakyat ka pa dun sa may Batlag Falls, may additional na entrance fee na 100 pesos. So, bali 170 na lahat ang babayaran mo. Eto na nga guys, nakarating na kami dito sa may store. May mga life vest nga din pala sila dito. Pinaparent din siguro nila yan para sa mga hindi marunong lumangoy at sa mga bata. Sari-sari store talaga siya guys. May mga chichirya and then may mga soft drinks din siya na pwede nyong pagbilhan. Nagtatanong na nga sila dyan ng rent ng tent tsaka kung magkano yung tubig. Kaya suggestion ko lang sa inyo guys, bumili na lang siguro kayo ng sarili nyong tubig sa labas kung kaya nyo naman siyang dalhin papasok. Bili na din kayo ng tent nyo guys kasi magagamit nyo naman siya ng pang matagalan eh. Medyo pricey kasi siya talaga dito sa loob guys kasi 150 yung isang galon ng ganyang tubig and then 500 yung rent nila dun sa tent. Sa halagang 500 pwede ka na makabili kasi ng tent nun. Buti na lang guys, talaga nahabol yung binili kong tent. Binili ko siya sa TikTok ng Thursday and then Friday kinaumagahan, meron na siya. And guys, grabe nakakapagod pala talaga yung daan dito. Second time ko naman ang pumunta dito, pero guys, tong oras na to, grabe yung ramdam na ramdam ko yung pagod ko kasi nga may buhat-buhat kami. Parang nakakadagdag pa siya ng pagod. Yung feeling na parang hindi ko na siya maitaas, hindi ko na siya mabuhat pa angat. And ayun guys, after forever, nakaakyat na din kami. Ganito nga yung itsura niya dito sa taas. Yung inaakala naming walang tao guys, sobrang daming tao pala guys. Ang dami nang nakatayong tent. Hindi na nga namin alam kung saan kami magpapatayo and buti na lang meron yung staff dito. Si kuya na yung nag-guide sa amin and then tinulungan niya din kami magbuhat ng galon.
Sa may dulo niya kami pinapunta pero sabi namin if pwede ba dun sa may malapit sa pool. Pero sabi ni kuya madami na daw nakatayong tent dun tsaka masikip na daw. Pero guys, dahil nga makulit yung lahi namin, pinilit pa rin namin dun sa baba. Sabi namin maghahanap kami ng pwedeng spot na pwedeng pagpuntahan doon. Ang nai-imagine ko din kasi guys, bago kami pumunta, sa may gilid ng pool kami magtatayo ng tent. Eh hindi naman namin in-expect na ganyan pala kadaming tao sa araw na yan. Dahil nga din siguro Sabado tsaka Sunday kinaumagahan, ayun nagcamping din sila. Ganyan nga pala yung itsura ng pool sa baba guys. Diba ang gandang magtayo ng tent dun sa may malapit sa may pool. Pero sabi ni kuya hindi daw pwede dun eh. Pababa na nga kami dyan sa may pool guys and sinabi namin kay kuya na magta-try lang kami maghanap ng pwedeng flat surface na pagtayuan ng tent dun sa baba. Magbabaka sakali lang kami. Luckily, meron naman kami nakita guys and then may pag-apuyan pa siya. Pwedeng paglutuan dito sa may gilid niya. Malayo na siya sa may pool pero okay lang din. Para din makapagsimula na kami magtayo ng tent kasi nga anong oras na hindi pa nga din kami kumakain. Ayan nga yung mga dinala namin guys. May bigas na hindi naluto and then meron din rice na luto na. Para hindi na kami magluto ngayong gabi. Bumili na lang din kami ng hotdog tsaka bangus para ituno. And ayun sisimulan na nga namin itayo yung tent. Nagtanggal-tanggal nga sila ng mga malalaking bato dyan and then ayun, buti na lang mabait si Kuya Staff and tinulungan niya kami magtayo ng tent kasi hindi nga namin alam kung paano. Do madali lang din naman siyang itayo and masundan pero mas okay na din at least mapapabilis yung pagtayo namin. Itong tent nga pala na nabili ko sa TikTok, pinili ko yung pang 6 person and less than 500 lang siya guys. Kinausap ko nga din pala yung seller ng tent na yan, sabi ko sa kanya sana po umabot hanggang Sabado kung pwede sana ma-ship na agad. Buti na lang mabait si seller, nag-reply naman siya, sabi niya sige po ma'am, isi-ship namin agad. Kaya nga kinaumagahan guys, na-receive ko na siya agad. So ano kahit kumit lang gumatang tent guys, sa Pangkailata G TikTok shop ko, dun na lang kayo bumili. Diyan nga guys, nagtutulungan na nga si Kuya at si Kevin dyan na magtayo ng tent para isunod na din yung tent nila Angela. Habang ako eto, for the nood lang habang fina-flashlightan ko sila. At ito na guys, finally natayo na din yung tent. Ibabaon na lang yung pako para kung sakaling malakas yung hangin, hindi siya malilipad. Habang inaayos nga namin yung pako dito sa amin, si Kuya Staff naman tinulungan niya na din si Senon at Angela para itayo yung tent nila. And ayan na siya guys, grabe, ganyan siya sa loob, nakaka-excite talaga matulog sa ganyan kasi never ko pa talaga na-try. And feeling ko guys, ang tigas-tigas niyan sa loob kasi nga wala kaming dalang kahit walang kumot, walang unan or kahit nasa pinman lang na pwedeng paghigaan. Meron naman kaming dinalang banig, parang picnic kineme siya. Manipis lang din siya pero okay na din siguro, pandoble. And next, your turn, ang aming kapitbahay na tent, tinatayo na din nila. Napaka-cute nga ng kulay kasi pink na pink siya. Pang girly-girly yung color niya. And siguro kapag magre-rent kayo ng tent, i-check nyo na lang din siya bago kayo umalis. Kasi habang tinatayo namin tong tent na ni-rent nila, meron siyang something crack dun sa may parang bone niya. Yung sa may ajilandok na. Kaya habang nagka-curve siya, nagka-crack din siya. Kaya ang ginawa nila, tinalian na lang nila. And after na nga mapatayo ng mga tent, mag-start na kami mag-apoy para makapagluto na din ng pagkain. Wala nga kaming dalang kahit anong lutuan, kahit uling man lang, kaya kumuha ng kahoy na panggatong si Kevin dun sa baba. And sa mga oras na to guys, kahit hating gabi na guys, ang init pa rin, wala masyadong hangin, plus may apoy pa, ayun, lalong uminit. Pero gabi yung ambience guys, nakaka-relax pa rin talaga siya. Ang sarap sa feeling nung nanonood ka ng apoy, tas wala kang ibang iniisip. Grabe kahit late night na ng mga oras na yun, hindi ko na nararamdaman yung gutom ko. And after nga magbaga ng apoy guys, ready na din namin yung itutuno na bangus tsaka hotdog. One eternity later. At eto na nga guys, makakakain na nga kami. Mag-aalauna na siguro to ng madaling araw. Niluto kasi namin na mabuti yung bangus para naman wala siyang dugo-dugo pagkakainin namin. At yan nga, nasobrahan pa nga ata sa pagluto ng hotdog. Umabot tuloy hanggang sa may stick. Gumawa na nga ng pinggan si Senon para may paglagyan na ng mga hotdog. Baka kasi lalo pang masunog eh. Medyo nakakapagod din talaga kapag mga gantong oras na, lalo pat gabi na nga kami pumunta dito. Siguro mas okay talaga kapag mas maaga kayong pumunta para makapag-set na kayo ng tent tsaka makapag-ayos na din kayo ng mga pagkain nyo. Pero at least next time, alam na namin kung ano yung mga gagawin namin. May dala nga din palang lutong ulam si Angela, gulay tsaka galunggong. Kanya-kanya na nga kaming hanap ng pag-uupuan dyan guys kasi wala nga kaming ilaw kaya flashlight lang yung gamit namin. Kapag nilakasan naman namin yung apoy, sobrang init naman. After nga namin kumain, nag-brush tsaka naghilamos na lang din kami. Hindi ko na na-video yung mga ginawa namin pero after nito natulog na kami. The next day. And ito na nga guys, good morning, umaga na. Binidyo ko talaga dito sa loob ng tent guys, tsaka tinignan ko din kung gising na nga yung kapitbahay namin pero tulog pa sila. Alam mo yung ba guys, naririnig ko talaga yung mga huni ng ibon dito. Paparinig ko sa inyo guys, nakaka-relax kasi talaga siyang pakinggan.
Oh, di ba guys? Kala mo nasa paradise ka? At dahil nga tulog pa yung mga kasama ko guys, natulog na lang din ulit ako. At sa pangalawang gising ko nga guys, tumatama na talaga yung init sa may mukha ko kaya talaga bumangon na ako. Tsaka tinignan din namin yung kapitbahay, ayun, gising na nga sila. Time check nga nito guys, 7 o'clock AM na siya. Syempre need ulit namin kumain kaya magluluto ulit kami ng pang-umagahan. Need na naman kasi namin gumawa ng apoy. And ganito nga pala yung itsura niya dito sa may labas guys, pag umaga. And ang dami na nga ding naliligo sa may pool. At ngayon ko lang nakita ng mas malina yung mga kapitbahay namin guys. Kagabi kasi sobrang dilim. And mga tulog na din sila. Ayan na nga din si Zenon at Angela. Why naman mga friendship ko off ang inyong pang-umagahan? Yan naman si Kevin. Akala mo naman may iniisip na malalim. Iniisip mo na ba kung kailan mo ako papakasalan? Char! Agmurmuray lang gayam. At dito nga guys, sinimulan na naman namin mag-apoy para makapagluto na ulit ng aming makakain pang breakfast. Magpapakulo nga kami ng tubig para may pangkapi kami. At syempre, para din sa favorite pansit canton. Ayan nga, for the kulo na nga yung tubig. Nagsalin na lang kami ng konti para sa aming pangkape. And then yung may iwan, yun yung pinaglutuan namin ng pansit canton. Buti na lang talaga guys, nagdala kami ng palayok, gamit na gamit. Pero guys, ang hirap niyang hugasan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin natatanggal yung uling sa may puwet niya. Dapat siguro talaga muna nilagyan ng oil yung puwet niyan bago sinalang dyan sa may apoy. Baka mas mabilis pang matanggal yung uling niya. Buti na lang guys, medyo lilim pa nung maaga-aga dun sa may banda namin. Nagkabit din pala ng duyan si Angela at Zenon dun sa may taas. Wala kasi kaming sasabitan dito sa may part namin. Okay na din dun kasi masilong din siya. Wala din naman nagkakamping dun banda. Pero tinanggal din nila nung mga tanghaling oras na kasi meron na din nagtayo ng tent. And luto na nga yung pang breakfast namin guys. Ready to lafang na. May pa-cheese bar din si Uncle Zenon, galing pa yan Baguio. Kaya hindi na nga din ako nagkanin, yan na yung ginamit ko. Pinalamanan ko na lang siya ng pansit canton. Itong si Kevin lang din naman talaga kasi mahilig ng kanin eh. Inulam din nga nila yung natirang ulam kagabi, yung galunggong tsaka yung hotdog. Meron din atang natirang bangus. Hay, sarap talaga kumain. At after nga namin kumain guys, mga ilang oras lang, nagsidatingan yung mga kasamahan nila Zenon at Kevin. After kumain and nagpahinga ng konti guys, ayun, sobrang init na kaya ligong-ligo na nga kami. Pinasamahan nga lang muna kami nila Kevin dun sa kasamahan niya papuntang Lagun. Kasi bibili daw sila ng ulam pananghalian. Kasama ko nga pala yung tulad kong Disney princess na si Angela. Huy! Charot lang. Eto guys, habang naglalakad kami, napansin ko guys, sobrang daming tao pala talaga. Kasi nung unang punta ko dito guys, talaga walang as in mga tao. Meron siguro mga dalawa, isa, ganun lang. Gawa na din siguro to ng init ng panahon, kaya kahit anong liguan talaga dadayuhin niya ng mga tao. Tsaka guys, napakaganda din naman kasi talaga dito. Bukod na sa maluwang, marami din naman siyang pwedeng pagliguan. Sa mga oras na to, akala ko nga malapit na kami kasi may nakikita na akong mga tubig-tubig. Pero hindi guys, camping area pa rin pala to. Madami pa rin palang nagtayo ng tent dito kahit baku-baku na siya. Siguro mas malamig dito sa part na to. Hindi na namin to nakita kasi nga gabi na. Mas masilong pala dito banda. And ayun, sinundan-sundan lang namin si Sir Tour Guide. Hala, ginawang tour guide. Nandun na kasi yung girlfriend niya kaya pupuntahan na lang namin. Mas malinis nga daw kasi yung tubig doon kumpara dito sa may taas. Madami din daw tao dun sa may falls kaya mas maganda daw dun sa may lagoon. Pero mas malayong lakaran siya guys kumpara dun sa may falls. Pero syempre guys, wala tayong papalampasin, itatry natin lahat yan. Natatawa nga ako dito guys kasi 10 meters away kami maglakad. Kala mo hindi kami magkakakilala para magkakaaway. And namit nga din namin si Sai dito, yung girlfriend ni Sir Tour Guide. And ang bait niya guys, ang dami niyang kwento. Sorry, not Sir Tour Guide yung pinangalan ko. Hindi ko na talaga kasi matandaan yung pangalan. Basta kasamahan nila Kevin at Zenon. Wala nga akong idea kung malapit na kami ng oras na to pero sumusunod-sunod na lang talaga kami. Pero nung unang punta ko medyo malayo siya pero nung pabalik na kasi kami parang malapit lang pala. At ito na nga guys, malapit na nga kami dito. Feel ko talaga malapit na kami dito. Hindi na nga ako nakapag-video dun sa may part sa baba kasi nga baka mahulog yung phone ko kasi madaming babaan eh. For the tawa-tawa na nga lang kami ni Angela dyan kasi nakakahingal talaga. Halatang kulang na kulang sa exercise eh. Ito na nga guys, nakarating na kami. And pababa na naman siya. Kailangan mo talagang humawak kasi madulas yung daan. Ganyan yung itsura niya. Maliit lang siyang liguan pero parang may dalawa siyang lagoon. Isa sa taas tapos isa sa baba. Tapos may pa-mini falls siya. Yung sobrang liit niya, kering-kering mo lang siyang pag-slidean pababa dun sa may tubig. Pero pagkarating namin dito guys, dumami na daw yung tao. Nung mga maaga-aga pa daw, wala daw naman masyadong tao.
Ganyan nga siya guys, kailangan mo talaga makipagsiksikan sa daan para makadaan ka. Pero worth it naman siya guys, kasi pagkarating namin sa dulo, meron kaming pinag-upuan ni Angela doon kasi nakasawsaw lang yung paa namin. Tapos pinapanood lang namin yung mga tumatalon na tao kasi sobrang taas ng mga tinatalunan nila, nakakalula. Mas malilim din dito guys kumpara doon sa may falls. So nun guys, bumalik na din kami para kumain. Five little monkey, Humpty Dumpty. Chinek lang din namin kung nakapagluto na sila ng palanghalian para naman makakain ng mga Disney princess. Hello. Pero pagbalik namin guys, hindi kami kumain. Kasi nga inaya kami ulit maligo. Doon naman daw kami sa may falls. Una ko ang punta dito sa may Batlag Falls, yun lang yung nakita ko at doon lang kami naligo. This time kasama ko naman na si Kevin para naman makaligo na din sila guys, ang init kasi. Niisip ko tuloy parang wala na kaming lugar kasi sobrang daming tao. Sa mga gantong panahon talaga guys, kailangan talaga natin ng sunscreen. Sobra talagang tirik ng araw, masusunog talaga at masusunog yung balat mo. Mga 12 o'clock na siguro to ng tanghali pero hindi pa rin kami kumakain. Sa kalagitnaan nga ng aking pagbi-video, may nahagip ang aking camera. Hindi ko talaga sinasadya. Sorry na po, ako yung patawarin. Pagkarating nga namin dito sa may falls, guys, sobrang dumi. My gosh, talagang luglug siya, kung luglug kulay tsokolate. Pero nung unang punta ko talaga dito guys, hindi ganyan yung kulay niya. Parang bluish pa nga siya eh. Pero ngayon guys, ganyan, kulay tsokolate talaga siya. Siguro nga kasi talagang daming taong lumangoy na. Kaya talagang nagulo-gulo yung mga lupa sa may ilalim yun. Umangat naging tsokolate yung tubig. Pakita ko sa inyo yung picture ko dyan dati na medyo bluish pa yung tubig nun. Ganda talaga. Ayan, ganyan siya talaga guys. Ang linis, diba? Tapos kumpara mo talaga sa araw na to, diba? Maganda siguro talaga pag pumunta kayo dito, yung walang masyadong tao. Itaon mo siya ng weekdays. Pag weekends talaga, tsaka holiday, madaming tao talaga, lalo na summer ngayon. Ihanap mo talaga kung saan ka pwedeng maligo. And guys, buti na lang may nakita pa kaming malinis na part dito sa may side ng falls. Color green pa naman siya, malinis pa naman siyang tignan. Nag-selfie-selfie nga lang sila Angela at Zenon. Bumalik na din sila, siguro nagugutom na din, kumain na sila. Mga ilang minutong babad, bumalik na din kami ni Kevin para kumain. And grabe guys, ang init, sunog ang lola nyo. And partida guys, nakapaa-pa dyan si Kevin. Siguro hindi na nararamdaman ng paa niya sa sobrang kapal ng kalyo. Nagsiuwian na nga yung mga kasama nila Kevin. So kami na lang ang kumain ni Kevin kasi nga tapos na kumain si Zenon at Angela. After kumain, yun, nagpahinga ng konti, tas natulog din si Kevin dito sa may malapit sa tabi ng basurahan. Tignan nyo naman kasi, bilad na bilad sa araw yung tent namin. Alangan namang ilipat pa namin, malapit na din naman kaming umuwi. Pagkagising nga ni Kevin, syempre hindi naman namin papalampasin yung pool, so naligo din kami doon. Naglatag nga lang pala kami ng banig dito sa may gilid kasi mas masilong dito sa may banda dito. And kami lang pala ni Kevin yung naligo sa may pool. Tapos ilang oras nga ng pagtatambay namin dito. Nakapag-decide na kami na mag-ayos na nga para makauwi na. Mga 5 o'clock na siguro nito. Then yun, mga 30 minutes din siguro kami nag-ayos ng mga gamit. And ito nga guys, nasa may parking na nga kami. Sobrang saya. Sana naman kaya yung next? For sure, mapaghahanda na namin yun kasi alam na namin kung ano yung mga dapat naming dalhin. Dito nga guys, nag-selfie-selfie na nga lang kami bago kami umuwi kasi nga baka nga gabihin pa kami. May pasok pa man din kami kinabukasan. At ito na, pauwi na nga kami guys. Hanggang dito na lang, end of the story. Bye-bye!